Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, talagang super stress at hindi mapinta ang pagmumukha ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Opo mga kabibig, kailangan ng panalangin si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan nating magkaisa lahat ngayon kasi kailangan ng tulong ang mga taong nasalanta ng bagyo sa Northern Luzon. Sobrang stress at tarantang-taranta na si Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga apektado at binaha sa Bicol, sa Naga City. Hindi na niya alam kabibig. At talagang inamin niya sa press con kanina na wala siyang alam. Parang in In fairness naman ha, yung panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa nga dumating ang bagyo, naka-ready na lahat. Alam na nila kung ano ang gagawin, planchado na lahat, para pagdating ng bagyo, ay alam na kung sino ang magre-rescue, kung sino ang magbibigay ng pagkain, ganito. Pero ngayon, oo, parang pang-ilang bagyo na ba ito na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay parang walang alam. Si Pangulong Bongbong Marcos parang lutang na lutang at hindi alam kung ano ang procedures, kung ano ang dapat gawin. Kumusta? Presidente ka eh. Kaya sabi ni Bibi Sara, walang nagawa. Wala talaga ang presidente natin. Parang zero, negative. So ito ang video ha. These are just short clips. And with this short clips, makikita mo talaga ang pagka-stress, pagkabalisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, dapat ba nating i-bash? Hindi naman eh. We're just worried na baka hindi niya makayanan. Oh, ano na naman yon? Baka mali yung pag-interpretasyon niyo. Baka hindi niya makayanan ba at this time, kailangan niya ng kaagapay. Ang busy presidente. 'Di ba dapat sana 'pag masyadong hindi kaya ng presidente, nandito ang vice presidente na pwedeng gagabay sa kanya, aagapay sa kanya at magtulungan sila. Pero hindi eh, inaway niyo kasi. Inaway niyo. Kaya sabi ni Bibi Sara, hayaan niyo akong magtrabaho sa OVP pero hindi niyo ako hinayaan. Kinukutyan niyo ako, pinoprosecute niyo ako. 'Di ba? So ito kabibig ha, ipapanood ko sa inyo ang iilang mga video na nakuha ng mga netizen na talagang, "Anong nangyari kay Bongbong Marcos? What happened?" Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ito. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? It's really the flooding that we need to deal with. Eh di ba, sabi mo Pangulong Bongbong Marcosona, very proud ka na madami ang 5,500 flood control project ang malapit or natapos na. Eh ngayon problemado ka pa rin sa baha. 'Di ba? Oh, sige, pagbigyan ka namin nung sa Marikina kasi nasira ng barko. Oh, 'di ba? Ngayon, Naga City, Bicol, tapos sabihin mo naman, wala namang other reason na pwede mong maging, ah, lusot. Nung una sinabi mo, "Ay dahil sa weather, ay dahil sa ano, sa mga basura." Eh ngayon hindi na yan puwedeng magamit mo, eh. Kaya sabi mo, Anong gagawin natin? anong ga Anong gagawin natin? 'di ba? It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, Eh, nasaan yung budget sa flood control project? Nasaan? Eh, kung confident na confident kayo, eh, ito ang dapat pag-usapan sa Kongreso. Ito ang dapat tinatako sa Kongreso kung nasaan ang budget. Bilyones 'to ha, bilyones ang pinag-uusapan natin at hindi milyones lang, bilyones mga kabibig. Naku, ang pusa ko, nag-react din ang pusa kasi gusto niyang kumain ng flood control project. Eto pa ang isa ha, ito mga kabibig, oh. but the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. Ha? Ito lang masasabi ni si Bongbong Marcos 'no, marunong talagang mag-explain yung pa-English-English. Sir, pwede ka naman mag-Tagalog para alam ng masang Pilipino. The worst is yet to come. Dumating na po yung worst.
Tapos ito lang masasabi mo, the worst is yet to come, right? So let's all prepare. Let's just all prepare. Prepare So lang. that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. Ha? Doesn't mean that that signal Hindi ba dapat pangunahan natin ang bagyo? Dapat prepared na tayo bago dumating ang bagyo? So it means, hayaan nating maglandfall ang bagyo, hayaan natin mga dalawang araw or isang araw, so the next day na tayo pupunta doon at tingnan natin kung ano ang nangyari sa ating mga kababayan. Ganun ba? Ganun ba ang ideya mo, Pangulo? My God, Pangulong Bongbong Marcos, grabe naman yung parang parang sabihin mo, bahala silang mamatay diyan kasi after landfall na tayo ha, punta doon. Wow, wag naman pong gano'n. Parang hindi mo yata alam kung ano ang stratehiyang gagamitin mo to secure and to save, to make safe itong mga taong ito, 'di ba? will be the same for everyone. Of course, the airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in. Ano daw? Hindi ko ma-gets siya. Ito again. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet in on the hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. Yes. So let's all prepare. Let's just all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. Doesn't mean that that signal will be the same for everyone. Naku, kaya nga binaha sila. So the moment na you have na safe na, tapos marami ng patay, marami ng binaha. O safe na daw pumunta doon sa nabahaan. Uy, ganun lang ba kadali? Uy, grabe naman 'to. Wala bang ano, pag-prepare, Pangulong Bongbong? Uy, grabe, na-shock ako sa OMG, the worst is yet to come. Grabe talaga. Sino ba? As in, shocking ha. This is a shocking revelation na ito yung komento ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, presidente siya. Tapos ganito lang ang sasabihin niya na maghintay tayo maglandfall. So after maglandfall, sige, punta tayo doon. Our president looks very, very, very overwhelmed. Nahihirapan na siya. Kaya iset aside natin ang ating politics at magtulungan na tayo para sa Pilipinas. Okay. So, i-share ko later on ha. Merong pinost si Ms. Crisette Lordachu. Pero tingnan muna natin itong video ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nahihirapan na talaga siya at hindi na niya alam ang gagawin. See? Hindi talaga niya alam. Well, I think we're reasonably well prepared. Huh? The power is going to go out, whatever we do. We just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Yes. To keep our Normal na naman yun. keep the cables energized. Yes. Ala, grabe. Again. We need to get all the best data that we can. My goodness. Well, I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. We just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Yes. To keep the cables energized. Yes. So yun kabibigyan, nakita yun naman. Wawa naman. Grabe, ito pala yung presidente natin. So, mga kabibig, ito yun ha. Ito yung shinare ni Ms. Crisette Lordachu. Supplier number 3, Mega Sardines for Typhoon Christine. Efforts to be coursed through OVP. How to order po. So, ito po, yun. Ito po, mode of payment. Tapos, buy anything. Yan po. Puntahan nyo lang po ang Facebook fan page ni Ms. Crisette Lordachu. Doon mo makikita po kung paano nyo po ito how to order po para makatulong tayo sa mga nasalanta ng bagyo ngayon. Ito pa mga kabibig, ang daming gusto. Ito siya, supplier number 2, Megasoft Hygienic Products. Punta lang po kayo sa fan page ni Ms. Crisette Lordachu. Makikita nyo ito lahat doon.
para mag-order kayo. Tulong po tayo, tulong-tulong po tayo. Parang kasi hindi na kaya ni Pangulong Bongbong Marcos. I don't know kung meron na bang tulong nakakarating doon. Hanapin niyo lang po ang fan page ni Miss Crisette Laureta Chu. Eto na kabibig ha, meron pa dito. Ito pang another gusto ko lang i-share sa inyo para yung mga at least hindi tayo mag-expect na meron talaga at merong tutulong. Meron naman tutulong, 'di ba? Maraming tao naman tutulong pero kung That's sa what we're gobyerno waiting natin, for now. parang hindi pa. So, wala na ng mga regional officers para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala na. We are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right. So we'll just wait for the effect of this Typhoon Christine. So maghintay tayo ng mga ilang araw, binaha na ang mga tao, sobrang baha na. So ano pang maaabutan natin? Di ba mga kabibig? Ito pa kabibig, o nabasa ko lang ha, kay Miss Crisette. Ito pa. Nasaan ba yun? Parang tinanggal yata niya. Parang tinanggal niya. Ipagdasal po niyo kami dito sa Bicol as now, ang dami na sa bubong pa second floor na ang baha. Tulungan niyo kaming mag-rescue lahat ng mga rescuer. Kawawa naman. Tulungan po natin mga kabibig. Ay, naku. So yun kabibig ha. So na-share ko na, punta lang po kayo sa punta na po kayo sa tawag dito, sa fan page ni Miss Crisette Laureta Chu at doon yung mahahanap kung yung mga pinost niya na kung paano kayo mag-order. Tingnan natin kung ano nagawa ng Office of the Vice President. Nakabibigyan na natin ha.